Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother John Hart. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po namin ginagalang at minamahal ni Evangelista Wilde Estrada Almeida, your end time prophet. Salamat pong marami sa dakilang pribilehiyo na binigay mo sa amin sa araw na ito. Salamat po Diyos sa mga buhay na patutuo, maging sa iyong banal at matamis na presensya. Mahal na Panginoon, minsan pa pagpalain mo po kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Alisin niyo po ang mga hadlang, gawa ng kaaway, bind the power of darkness, unbelief, doubts, hindrance, confusion. We command you to cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po muna din ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Una tigit po sa lahat ang pinakamataas na pupuri, pasalamat, pagsamba, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus Kristo. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeida. Siya po ang pastor ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong daigdig. Amen. At gayon din po mga minamahal, tayo po'y nag-aalala sa mga gintong aral at turo ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At gayon din po sa kanyang beloved children, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, ating mga kaigsunan, sa mga bisita, maayong hapon ka natong tanan. Palapakan natong Ginoo. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, nais po nating pasalamatan ng mahal na Panginoon sa ating pong crusade sa dako po ng Leyte. Nagkaroon po tayo ng 2 krusada doon sa dako ng Leyte, sa may Inupakan, Leyte, at sa dako po ng St. Bernard, Leyte. By the grace of God po, mga minamahal, sa unang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, doon sa Inupakan, nakapagbautismo tayo ng more than 70 souls. Amen. At sa dako ng St. Bernard, 147 po ang tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. At tunay na pinagpala ng Diyos sapagkat napakarami po na may makaramdaman sa ating mga kababayan doon, sa ating mga kaigsunan na nag-antos sa ilang mga sakit, sa ilang mga balatian, mga kaigsunan. Ang ambulansya gikan sa ospital, sige balik-balik ang ambulansya, puros mga masakito nang gidala dito sa dako ng St. Bernard. Naglaray ang mga folding bed, mga igsoon. Amen. Mga minamahal, sabi ko talagang hindi basta-basta ito. Amen. Dahil yung mismong ambulansya ng munisipyo, yun ang ginakargaan. Galing pala lahat ng ospital yun, mga minamahal. Pero napakabait ng Diyos, mga minamahal. Pinupuri natin ating dakilang Diyos. Amen. Mga minamahal, sila'y tumanggap ng kagalingan. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Meron doon talagang hindi niya may taas yung kanyang ulo. Lagi nakayuko. Mga minamahal, hirap na hirap, nakasakay sa ambulansya. Mga minamahal, sa hospital bed, nakalagay sa isang hospital bed. Pagkatapos po ng bautismo, pag human siya mabautismuhan, mga minamahal, nagpasalamat siya, sabi niya, ang yang ulo, dili niya may bayaw, di niya may taas, mahangad ba? Ang yang ulo, dugay ng panahon na gana. After baptism, mga minamahal, talagang tuwang-tuwa siya, mga minamahal, palingon-lingon, tinataas ang kanyang ulo. Amen. Yung isa naman, mga minamahal, yung kanyang kamay, paralyzed. After baptism, mga minamahal, talagang tuwang-tuwa, sabi niya, itong kamay niya na, hindi niya may taas. Pagkatapos ng bautismo, mga minamahal, pinawagayway na niya, mga minamahal, tinataas na niya yung kanyang kamay. Amen. At meron din isa doon na talagang nakahiga. Hirap, napakalaking tao, napakabigat pa naman. Bugat kayo, mga minamahal. Talagang malaking mama. Talagang makita mo talaga nag-aaray-aray. Nakahiga sa folding bed, mula mo umpisa hanggang matapos. Pero pagkatapos ng bautismo, naglalakad na siya, pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. So mga minamahal, salamat sa Diyos na ang mabait na Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala sa ating panahon. Everybody say amen. Kaya napakarami po na bautismuhan, 147. Galing pala sa ospital. Kaya napakabait ng Diyos, palapakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. So this coming Saturday, Sunday,
Dito naman tayo sa may Malangas, sa Zamboanga, Sibugay. Pagkatapos noon, balik na naman tayo rito sa Leyte, this coming April 22-23, sa dako ng Palompon, Leyte. Amen. Kaya po mga minamahal, talagang busy po tayo. Everybody say, praise the Lord. Napakarami nating mga church anniversary, tuloy-tuloy ang ating mga church anniversary crusade. Kaya talaga po nga napakabait ng Diyos. Pinagpala ng Diyos ang iglesyang ito. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y makinig ng salita ng Diyos patungkol sa tinatawag na humility. Humility o yung sinasabi nga pagpapakumbaba. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, except you be converted as a little child, you cannot enter into the kingdom of God. So, maliban na kayo'y magpakumbaba o makonvert na gaya ng isang bata, hindi kayo papasok sa karya ng Diyos. Be converted, sabi ng Matthew chapter 18 verse 3 up to 4. Matthew chapter 18 verse 3 up to 4, and he said, verily I say unto you, except you converted and become as a little children, ye shall not enter into the kingdom of God of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. Amen. Tagalog muna po bago natin explain. Sige po. Matthew, kamaratan 18, antalay 3 hanggang 4. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, saan man paraan hindi kayo magsipasok sa kanang langit. Sino man ang napapakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinadakila sa kaharian ng langit. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So maliwanag po mga minamahal. Everybody say amen. Sabi ng banal na kasulatan, be converted. The change required by the Lord Jesus Christ, mga minamahal, in conversion begins with little children. Everybody say amen. O becoming little child. In being humble, presentious, tinatawag na mga minamahal na dependent, weak, teachable, and willing to trust to His Heavenly Father. So tayo po mga bata, mga kapatid, kinakailangan ng bawat isa sa atin be converted as a little child, as a little children. Everybody say amen. In order for us to inherit the kingdom of God, one of the requirements, mga minamahal, to enter into the kingdom of God, sabi ng banal na kasulatan, becoming a little, o tinatawag na childlike. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, according to the scriptures in the book of Sermon on the Mount, while at dearest Jesus, mga minamahal, sabi ng malapan, blessed are those who meek, o blessed are the meek for inherit the earth. Everybody say amen. The meek are those who humble and submissive. Amen. To the will of the Lord. Everybody say amen. So kinakailangan ng Kristiyano, mag-convert tayo kagaya ng bata. So we need to humble ourselves. God need humility. Everybody say amen. Kailangan po natin na magpakumbaba para tayo makapasok sa karya ng Diyos. So pag-aralan natin ngayon, yung tinatawag na humility, napakahalaga nito. Everybody say amen. Ano bang ibig sabihin ng humility? What is the true meaning of humility? What is true humility? Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kindly open your Bible. From the book of 1 Chronicles, chapter 17, verse 6. First Chronicles, chapter 17, verse 6. Sabi ng unang Chronicles, 17:6, whosoever I have walked with all Israel. Verse 16, not 16. Sabi po ng Biblia, verse 16. Sabi po ng Biblia, the King David came and sat before the Lord and said, who am I? Who am I, O Lord God? And what is mine house that thou hast brought me here thereto? Kindly. Unang Kronikas, kamaratan 17, antalay 16, na magkagayumao ng haring si David at naupo sa harap ng Panginoon at kanyang sinabi, sino ako, O Panginoong Diyos, at anong aking bahay na ako'y dinala mo sa kanyang kalayo? Amen.
Everybody say, praise the Lord. So humility, mga minamahal, is not thinking, mga minamahal, too highly to yourselves, to yourself. Ang pagpapakumbaba, tinatawag na humility, is not too highly thinking ba to yourself. Sabi ni Haring David, who am I? Nang tawagin ng Diyos si Haring David para manguna maging leader sa Israel. Ang sabi ni David sa Diyos, who am I? Sino ako, Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Pag sinabi mong, who am I? Sino ako? Yun ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Everybody say, amen. Salitang punong-puno ng pagpapakumbaba. Sino ako? Gagaya natin sa paglilingkod sa Diyos. Sasabihin natin sa mahal na Panginoon, sasabihin natin, mahal na Panginoon, sino ako? Everybody say, amen. Upang iyong pagpalain, upang iyong gamitin, sino ako? Upang ako'y makasumpong ng habag at biyaya sa iyong paningin. Sino ako upang itaas mo? Sino ako upang pagpalain mo? Everybody say, praise the Lord. Sino ako upang gamitin mo? Ibig sabihin, mga minamahal, iniisip natin na tayo po'y mababa, hindi tayo karapat-dapat. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya lahat halos nagtetestimony dito, mga minamahal, marinig natin, hindi tayo karapat-dapat. Kung ating pong i-elaborate, mga minamahal, o i-compare natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, sabihin natin talagang hindi tayo karapat-dapat. Everybody say amen. Subalit tayo nakasumpo ng habag at biyaya sa Panginoon. Ang humility, pagpapakumbaba, sabi nga nang nabasa natin, is not thinking too highly, mga minamahal, of yourself. Hindi mo inisip na ikay mataas, isipin mo ikay mababa. Yun po yung tinatawag na humility. Kahit anong ginawa pa ng Diyos sa iyo, kahit ikay pinagpala pa, kahit ikay nakapagtapos pa, kahit ano pang ginawa ng mahal na Panginoon sa iyo, mananatili sa iyong puso, sabihin mo, sino ako upang kahabagan ng Diyos? Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kaya kung tayo ginagamit, instrumentalist, mga awit, mga kapatiran, sabihin natin, mahal na Panginoon, sino ako? Kapag gano'n ang ating pangungusap, mga minamahal, tanda na tayo po'y nagpapakumbaba sa makapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Another thing, sabi po ng Biblia, humility is childlike. Ibig sabihin, it has an attitude, mga minamahal, of total trust in a great God. Ibig sabihin, total trust in a great God. Childlike. Kaya po sabi nga sa ating nabasa, mga minamahal, sa ating nabasa, maliban tayo magpakumbaba na kagaya ng bata, hindi tayo papasok sa karya ng Diyos. So childlike, ano ibig sabihin ng childlike? Yung batang maliit, mga minamahal, walang pride. Everybody say, praise the Lord. Amen po ba? Amen. Yung bata walang pride. Dependent siya, mga minamahal, weakness. Nandun yung kanyang tinatawag na humble spirit. Teachable attitude. Ever say amen. Pag bata, nandun yung kanyang teachable attitude. Kahit sabihin mo, anak, ganito anak, susunod yung bata. Yun ang gusto ng malabay nun sa atin, magkaroon tayo na tinatawag na sa teachable attitude. Amen. Kaya kahit ano pang meron tayo, kailangan pa rin natin magpapakumbaba sapagkat maliban tayo magpakumbaba na kagaya ng bata, hindi tayo papasok sa karya ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Another thing, sabi ng Biblia, humility is truly caring about others and looking out for their best benefits. From the book of Titus chapter 3 verse 2. Titus chapter 3 verse 2. Titus kapitulo 3 versikulo 2. Sige, pag-ibasa po natin. Tito, kabanatang Kapitulo 3, versikulo 2. Kabanatang 3, ang talatay 2. Na huwag magsalita na masama tungkol sa kanino man, na huwag magpagtalo, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa Tito 3:2, sabi ng Tito, kapitulo 3, versikulo 2, mga minamahal, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men.
Ibig sabihin, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, they must not slander anyone and must avoid quarreling. Instead, they should be gentle and show true humility to everyone. So humility is truly caring for others. Everybody say amen. Amen. You are looking for the benefits of others. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikay nagpapakumbaba, nandoon yung pagtingin mo sa iyong kapwa. Everybody say amen. Hindi mo tinitingnan yung puro sa iyo. Tinitingnan mo yung kapakanan ng iyong kapatid, kapakanan ng iyong kapwa. Mag-care ka sa kapakanan ng ating mga kapatiran. Ganun po yung tinatawag na true humility. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, mainit ba? Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Siguro pag meron tayong blessing, bibili tayo ng maraming electric fan. Everybody shout, praise the Lord. O baka naman meron sobrang blessing sa inyo, bumili kayo ng electric fan, mainit. Palapakan mo natin ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag pinagpala tayo ng Diyos, ipa-aircon natin ito. Sa pong malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen. Para mag-aircon tayo. Amen. So madali nang i-aircon nito. Basta merong pera. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So sabi po ng Biblia, humility is the willingness to admit and confess sin. From the book of Psalm chapter 51 verse 3 and 4. 51 verse 3 and 4 ng Psalm. Sabi po ng Biblia, Psalm chapter 51 verse 3 and 4. Mga awit, Kabanatang 51, ang talata 3 hanggang 4. Sapagat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang, ng aking kasalanan ay lagi na sa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikay ariing ganap pag nagsasalita ka. Amen. At Everybody maging shout, malinis praise the Lord. ang mahatol ka. Amen. Sabi po ng Biblia, humility is the willingness, mga minamahal, yung namin na kasulatan, to admit and confess sin. Ang pagpapakumbaba, ito po ay nangungulugan na tayo po ay willing na magkumpisal sa ating mga kasalanan. Everybody say amen. To admit sin. Pag meron kang pride, hindi mo ma-admit yung kasalanan mo. Pero kapag ikay nagpapakumbaba, you are willing, mga minamahal, to admit and to confess your sin. Everybody say amen. So ang pagpapakumbaba, ito po'y pag-admit ng ating mga pagkakasala sa harap ng Diyos at sisisi sa ating mga kasalanan. Yun po yung sinatawag na totoong nagpapakumbaba. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya po kung tayo po'y nagpapakumbaba, willing tayong i-admit yung kasalanan. Hindi natin biniblame sa iba. Kasi ang mahal na Panginoon, the Lord our God admit not, mga minamahal, tinatawag na blame shifting ba. Yung sinasabi mo, kagaya sa panahon ni Adam at ni Eva, sabi ng mahal na Panginoon, sa huwag kayong kumain ng puno. O pagkatapos, sabi kinain nila yung puno. At ang sabi ng banal na kasulatan, sila'y nagtago sa Diyos. At tinanong sila ng mahal na Panginoon. Sabi niya, nasaan kayo? Sila'y nagtago. Sabi ng mahal na Panginoon, kinain niyo ba yung puno na pinagbawal ko sa inyo? Ang sabi ni Adam, yung babae, binigyan ako. Biniblame niya yung babae. Sa ating buhay mananampalataya, mga minamahal, huwag tayong magkaroon ng tinatawag na blame shifting. Everybody say amen. Yung kasalanan mo. Huwag mong i-blame yung iba. Pagsisihan natin yung ating sariling kasalanan natin, kumpisal natin sa Diyos at talikuran natin yung ating kasalanan. Yun ang pagpapakumbaba. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag inadmit mo ang iyong kasalanan at ikinonfess mo yung kasalanan at pinagsisihan mo yung kasalanan, yun po yung tinawag sa banal na kasulatan na totoong pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. So humility, mga minamahal, sabi po ng Biblia, is the pathway to serving God and others. Ang pagpapakumbaba, ito po ang daan para tayo maglingkod sa Diyos. Everybody say amen. Alam ko pong lahat tayo nagpapakumbaba. Kung hindi tayo nagpapakumbaba, wala tayo rito. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi tayo nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, hindi tayo magtiyaga. Everybody say amen. Tayo naglilingkod sa Diyos dahil nakita ng Diyos ang ating pagpapakumbaba.
napakainit habang kumaawit yung kwan, ang haba ng damit, ang haba ng buhok. Pero mga minamahal, dumaawit tayo, nagpupuri tayo sa malam dahil gusto natin maglingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kung titingnan ng ibang mga tao na bang, mga minamahal, yung haba ng ating damit, haba ng ating buhok, napakainit ng panahon, pero sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Ito'y tanda na tayo nagpapakumbaba sa harap ng ating mahal na Panginoon. Humility, mga minamahal, is the pathway serving God and others. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit tayo narito? Dahil nagpapakumbaba tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit nanatili tayo, mga minamahal, sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon? Dahil tayo nagpapakumbaba sa kalooban ng Diyos. Everybody say amen. So this is the pathway to serve God and others. Kaya kasama rin yung paglilingkod natin sa ating mga kapatiran. Hindi basta-basta magkrusada. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita ko yung mga sounding team. Pag nagsa-sounding, walang kain yan. Napakainit ng araw. Binahay-bahay yung mga tao, binibigyan ng leaflets. Hindi kakain yan hanggat hindi habutin ng hapon. Yun ang sakripisyo. Everybody say amen. Amen. Pupuntahan yung mga may masakit. Yung may mga sakit na sa kanilang mga bahay. Pagkatapos kukunin pag-araw ng kursada, bubuhatin yan, dadalin sa kursada mga minamahal. Amen. Pagkatapos bautismuhan mga minamahal, iuwi na naman yun sa kanilang mga bahay. Ganon ang sakripisyo. Everybody say amen. Dahil subalit tayo po'y nagpapakumbaba, ginagawa natin to dahil iniibig natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ginagawa natin ang sakripisyo ito dahil naglilingkod din tayo sa iba. Kaya sabi ko, mga minamahal, pagdating ng araw, mga minamahal, lahat ng mga soul winner, lahat ng mga nagtitsaga, mga minamahal, sila po'y pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Hindi basta-basta magkrusada. Everybody say amen. Hindi ka kakain, manalangin ka ng madaling araw, mga minamahal, magpupuri, malas 2 na madaling araw, bumagdamag, nakaluhod. Hindi basta-basta. Amen. Pagkatapos magkrusada, manalangin, magpuri, mangaral, ipaglihans, pagkatapos yatid pa sa mga bahay. Hindi basta-basta sakripisyo. Subalit pag tayo po'y totoong alam natin ang kalooban ng Diyos, tayo nagpapakumbaba sa kalooban ng Diyos, is the pathway to serve God and others. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Amen. Sa aking kalagayan, mga minamahal, meron akong naramdaman sa aking katawan. Talagang medyo weak. Dahil tuloy-tuloy ang kursada, mga minamahal. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, wala kaming may kisino kami para gamitin mo. Wala kaming may ganti, may bayad sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, humility is refraining from proving what, mga minamahal, what you are, o tinatawag na sino ka, how good you are, mga minamahal, or how you always right, o tinatawag na you are the best. Can you open your Bible from the book of Proverbs 12:23? Mga kawikaan, Kabanatang 12, ang talay 23. Ang tao mabait ay nagkukubli ng kaalaman, ngunit ang puso ng mamang ay nagtatanyag ng kamangmangan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. A prudent man consult knowledge, but the heart of fools proclaim it foolishness. Ibig sabihin, mga minamahal, yung taong matalino, mga minamahal, consult knowledge, subalit yung mangmang, mga minamahal, proclaim it foolishness. Ibig sabihin, mga minamahal, refraining from proving what are you now, how good are you are, mga minamahal, or that you are always right. Kapag tayo po'y nagpapakumbaba, hindi tayo nagmamataas sa ating sarili. Everybody say amen. Hindi natin sasabi na magaling tayo. Walang magaling dito kung hindi ang ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Pag kayo nagpapakumbaba, mga minamahal, walang itinataas. Wala tayong itinataas na tao dito, kahit ang ating mahal na pastor, sabi niya, hindi siya karapat-dapat.
Pinaparangalan lang natin ng Diyos sapagkat binigyan tayo ng mga totoong leader sa iglesia. Everybody amen. Pero ang sabi ng ating beloved pastor, all glory, honor, and worship, thanksgiving belongs to the Lord. Everybody amen. Kaya dito lahat ng kapurihan sa Diyos, lahat ng pagpasalamat sa mahal na Panginoon. Walang magaling sa atin dito mga kapatid. Yung tinatawag na humility, huwag mong isipin ikay the best. Everybody amen. Ikay magaling. Kung wala ka, wala sila. Mali po yun. Everybody say, praise the Lord. Yung pagpapakumbaba, iniisip natin mga minamahal, na kapurihan ay para lamang sa ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. So humility, from the book of Proverbs, chapter 13, verse 10, kindly. Mga kawikaan, Kabanatang 13, ang talata ay Gis. Sa kabalaluan, dumarating ang pagkatalo lamang, ngunit ang karunungan ay nangasa ng katuruang maigi. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Only by pride cometh contention. Amen. Pag merong contention, may pride. Everybody say amen. Pag merong contention, nandoon yung arrogance. But with the well-advised is wisdom. Everybody say amen. So humility allows, mga minamahal, you to ask for advice. Everybody say amen. Dahil ikay nagpapakumbaba, nagtatanong ka. Hindi masamang magtanong. Everybody say amen. Mas mahirap kung ikay nagmamagaling. Palapakan mo natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag ikay nagtatanong, mga minamahal, ibig sabihin nandun yung pagpapakumbaba. Allow you to ask, mga minamahal, for advice. Amen. Tama ba ito? Hindi. Tama ba ang gagawin ko? Hindi. Ganun po yung tinatawag na humility. Amen. Subalit kung merong pride, mga minamahal, merong contention, merong stripes, merong division, merong arrogance, hindi po yan ang kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Pero kapag ikay nagpapakumbaba, mga minamahal, you are allowed, mga minamahal, to ask for advice. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya dito mga minamahal, tayo nagtuturuan. Amen. Tayo nagpapahalalahanan. Pag pinalalahanan ka, tinuruan ka, pasalamat ka, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kailangan natin yun, mga minamahal. Kailangan natin ng advice. Bakit? Wala tayong pride. Everybody say amen. Pag meron kang pride, ayaw mo magpaturo, palagi mo sa sarili mo, ikaw ang pinakamagaling, yun ang pinakamasaklap. Everybody say amen. Mga kapatid, kailangan natin ng pagpapakumbaba. Bakit importante mga minamahal ang pagpapakumbaba? Humility is the true strength. Everybody say amen. For it reaches, mga minamahal, into the kingdom of heaven. Pride is true weakness. For it reaches, mga minamahal, no farther than our own ego. Everybody say amen. Ang pagpapakumbaba, ito'y tinatawag na true strength. Everybody say amen. Pag ikay nagpapakumbaba, meron kang sandata. Ang pagpapakumbaba, ito'y sandata. Bakit? Diyan ka lalakas. Palapakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Is the true strength. It reaches into the kingdom of heaven. Hanggang langit. But, mga minamahal, sabi ng Biblia, but pride is true weakness. Mga minamahal, for it reaches no farther than our own ego. So, mga minamahal, kapag ang tao may pride, mahirap kausap. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang taong may pride, mahirap kausapin. Self-righteousness. Nandoon yung pagmamapuri sa sarili. Hindi tatanggap ng mali. Everybody say amen. Kaya kailangan natin ng humility. Kailangan tayong magpapakumbaba. God need humility. Sabi ni Apostle Pablo, I serve the Lord with all humility of mind. Siya nagpakita ng halimbawa kung paano maglingkod sa Diyos. Si Apostle Pablo, ako'y naglingkod sa Diyos ng buong pagpapakumbaba ng isip. Everybody say amen. Ganon ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon para tayo itataas ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Humility before God, mga minamahal, quenches of His anger. Kahit galit ng Diyos sa iyo, kapag ikay nagpakumbaba, matatanggal ang galit ng Panginoon. Everybody say amen? Amen. Kahit galit ang Diyos sa iyo, pag ikay nagpakumbaba,
nagsumamo, nagpakumbaba, mahipo ang puso ng mahal na Panginoon. Napakalambot ng puso ng Diyos, Amen. So, humility quenches His anger. Kahit galit na galit ng Diyos sa mga tao sa Ninibe, pupuksain ng Diyos dahil sila'y nagpakumbaba. Ang hari, inubad yung paging hari niya, nagsuot ng sako, at ang sabi niya, lahat ng tao huwag pakainin, maging mga hayop. Suotan sila ng mga sako, umupo sa abo. Bata, matanda, lahat tumawag sa Diyos. Inurong ng Diyos ang kanyang galit, hindi sila pinuksa. Ganon din sa atin paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kung tayo nagpapakumbaba, mga minamahal, mapapawi ang galit ng Diyos sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Kukunin ng Diyos ang kanyang galit. Pero kapag hindi ka nagpakumbaba, hindi ka nagpaturo, nagpatuloy ka, nandiyan ang galit ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang unang malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Humility will save us from certain disaster. Kahit merong disaster, merong kapahamakan, kapag tayo nagpapakumbaba, iligtas tayo ng Diyos. Kindly open your Bible from the book of 2 Kings chapter 22, verse 19 up to 20. 2 Kings chapter 22, verse 19 to 20. Ikalawang hari, kabanatang 22. 22, ang talata ay 19 hanggang 22. Hanggang 20 lang po. Ikalawang hari, kabanatang 22, ang talata ay 19, 19 hanggang 20. 20. Sapagkat ang puso ay malumanay at ako'y nagpapakababa sa harap ng Panginoon na iyong marinig ng aking sinalita laban sa dakong ito at laban sa mga taga rito na sila magiging kagibaan at sumpa at hinapak mo ang iyong kasuotan at umiyak sa harap ko ay dinig naman kita, sabi ng Panginoon. Kaya't narito, ibipisang kita sa iyong mga magulang o ikaw'y manalagay sa iyong libingan na payapa at hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kasamaan na aking dadalhin sa dakong ito at sila'y nagbalik na salita ng hari. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I spake against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and curse, and hast rent thy clothes and wept before me. I also have heard, said the Lord. In verse 20, behold, therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be gathered into thy grave in peace, and thine eyes shall not see all the evil which I will bring upon this place. And they brought the king word again. Everybody say amen. So humility will save us from certain disaster. Kahit may tiyak na kapahamakan, merong kapahamakan dyan sa harap. Mamaminaw kapag tayo po'y nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, iiwas tayo ng Diyos, ililigtas tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ito'y proven nangyari sa mga kapatiran. Kahit meron pong mga kapahamakan na nag-aantay, may mga hold-upper sumakay sa mga sasakyan. Kaya ng patutuo ng ating kapatiran dyan sa Kulon. Sumakay siya sa mga alas 12 na ng ating gabi. Sumakay siya ng jeep. Para may bumubulong sa kanya, wag kang sumakay anak. Wala na iba siyang masakyan. Bumaba siya pagkatapos. Hindi pa umalis yung jeep. So, sumakay siya uli. Pag sa kanya mga minamahal, meron dalawang papasaherong sumakay din sa tabi ng istribo sa labas. Yung pala mga hold-upper, may mga 45. May mga pistola sila mga minamahal. Pagbunot sa pistola mga minamahal, nag-rebuke yung kapatiran. Mga minamahal, kahit anong gawin ng hold-upper, hindi siya makakilos. Ever say amen. Pumara sila, bumaba sila. Mga minamahal, dahil iniligtas siya ng ating mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord. So will save us from a certain disaster. Kahit may kapahamakan, dyan sa unahan, kapag tayo nagpapakumbaba sa kalooban ng Diyos, sinisikap natin gawin ang kalooban ng Diyos, ililigtas tayo ng mahal na Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Dahil sa ating pagpapakumbaba, meron tayong kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Meron tiyak na kapahamakan sa mga taong hindi kikilala sa Diyos, hindi maglilingkod sa Diyos. Subalit tayo nagpapakumbaba, tiyak ang kaligtasan natin, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord. So mga minamahal, minsan dumarating sa atin yung pride. Unfortunately, mga minamahal, sapagkat tayo pinagpapala, bantayan natin, everybody amen. Baka naman paminsan kasi pag binubuhusan ka na ng pagpapala, tumataas din yung garbo natin. Never say amen. Kapag ikay inaangat na ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tumataas din yung ating kaspar. Never say amen. Tama ba ko mga minamahal? Amen. So mga minabantayan po natin mga kapatid, kahit itaas pa tayo ng Diyos, manatili tayong nagpapakumbaba. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Never say amen. Amen. Ibig sabihin, hanggat sa pagbabalik ng Diyos, mananatili tayong nagpapakumbaba. Kahit itinaas pa kayo ng Diyos, alam ko itataas kayo ng mahal na Panginoon. Amen. Alam ko pagpapalain kayo ng Diyos. Narinig natin yung mga patutuan ng araw. Ako nanonood ng ating programa sa Manila. Na-bless ako testimony. Ang sabi niya, yung aking trabaho, yung padjak. Yung tinatawag yung bisikleta ba? Mamamasada siya ng bisikleta, yung kanyang bisikleta. So yung kinikita niya, purs barya. Amen. Pero nakakilala sila sa mahal na Panginoon, naglingkod sila sa Diyos. So naglingkod sila, nagtapat. Pagkatapos, pinagpala siya ng mahal na Panginoon, nakabili siya ng lumang motorsiklo. Yung kanyang lumang motor, idinikit niya doon sa kanyang bisikleta. So yung kanyang motor, saka yung bisikleta niya, yun na yung ginagamit niya para sa pagdalo sa gawain. Everybody say, praise the Lord. Dumalo sila ng dumalo, nagpakainit sila sa paglilingkod sa Diyos. Anong nangyari mga minamahal? Dahil walang trabaho yung kanyang asawa, so malaki na yung mga anak nila, so pwede na siya magtrabaho. Nagtrabaho siya mga minamahal sa yung realty. Pagkatapos mga minamahal, sa hirap, sabi niya mahirap kumanap ng clients. Pero dito sa paglingkod namin sa Diyos, mga clients ang tumatawag sa amin, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. So marami silang clients. Dati yung bahay nila nangupa lang. Sabi niya, binigyan na po kami ng bahay. Nakabili kami ng malaking bahay. Nakabili kami ng 2 condominium, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Yung aking mga anak nakapagtapos ng pag-aaral, binigyan ng trabaho, labas-pasok kami sa iba't ibang bansa. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Yung dati naming bisikleta o yung bisikleta na pinagsisimba kahit malayo, yun ang ginagamit namin sa pagsamba. Ngayon, binigyan kami 2 brand yung sasakyan. Sabi niya, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Pero kahit itinataas pa tayo ng Diyos, manatili tayong nagpapakumbaba sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Yung pagpapakumbaba natin, manatili tayo sa gawain, manatili tayong umiibig sa Diyos, manatili tayong nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Yung pagpapakumbaba natin, patuloy tayong nagpapagamit sa mahal na Panginoon. Iniingatan natin ang pagtawag ng Diyos sa atin. Huwag natin pabayaan ito mga kapatid. Dahil minsan kasi, bago tayo magpakumbaba, magkaroon muna ng trial sa buhay natin. Amen. Sabi nga po mga banal na kasulatan, mga minamahal, humility comes when you recognize that you need God. Everybody amen. Amen. Nung araw, wala kang pera, wala kang makain. Diba totoo? Kanina, isang kaig, isang tuka. Pero nung mahirap ng buhay, inanap nilang Diyos. Nasumpungan ng mahal na Panginoon, pinagpala ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So mga minamahal, sa ating buhay, manatili tayo nagpapakumbaba. Kahit ano pong maabot natin sa daigdig na ito, tandaan natin yung paa natin nakatungtun pa rin sa lupa. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Wala tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong dapat ipagmapuri. Huwag nating sabihin mga minamahal na, way, kinutuban ng imong kwarta. Everybody say, praise the Lord. Pag nagmamalaki ka sa Diyos, puputulin ng Diyos yung source ng income mo. Mga minamahal, mas mahirap. Kaya tayo po laging magpakumbaba. Huwag tayong magmataas. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo nagpapakumbaba, iangat kayo ng mahal na Panginoon. Everybody say amen.
Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Biblia, we need humility. Humility, mga minamahal, is not thinking too highly to yourself. Humility is childlike, kagaya ng bata, walang pride, ever seaman. Humility is truly caring about others and looking for their best benefits. Humility is the willingness to admit and confess our sin. Humility is refraining from proving what you are or what you know, and you are always right. Humility is the pathway to serve God and others. Humility allow you to us. Tinatawag na advice, palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nawa, pagpalain po tayong lahat ng mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, praise the Lord. Habang tayo po'y samtang kita nag-awit sa Diyos, o doon natin mga bisita, ato siyang gangyo sa pagduol diri sa tubangan para dawato ninyong atong Ginoo, praise the Lord. Samtang muawit kita, mga minamahal, at tanggapin natin ang mahal na Panginoon. At patuloy tayong magpakumbaba sa harap ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Awitin natin. Yes, amen. Hallelujah. Sa ating mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Karapat-dapat, pagkukulang ng kapal, at wagas mo pagsita. Habang wala kagaya na masuklian, yan ang mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kahihiyan. Inibig mo ako na di kayang tumpasan.
Salamat sa tulang biyaya mo. Salamat sa tulang biyaya mo. Amen. Dali ko ng Diyos. Pakpako na itong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Salamat sa dakong gugma sa Diyos. Amen. Hallelujah. Alang sa itong mga minahal nga mga bisita niya karon, bulahan ka mo maigsoon. Kayang Diyos may nagdala ninyo nining dapita aron. Mailan ninyo ang tinuod nga Diyos. Amen. Pinangga ka mo sa Diyos, giugma ka mo sa Ginoo. Dilibuot ang Ginoo nga malaglag ang tao kung dili makadangat sa paginulsol o makabaton sa kinabuhing walay katapusan. O sa Diyos walay butang imposible. Ang tanang butang posible sa Diyos, mahimo sa Ginoo ang tanan. Dawato ninyong Ginoo na inyong manluluwas, Diyos ug hari sa inyong kinabuhi, alagaran nato ang Diyos. Ipaubos nato ang atong kaugalingon sa tubangan sa Ginoo, ug ang Diyos magpanalangin ka nato daligon ng Diyos. Ang Ginoo nagpaubos sa iyang kaugalingon aron makuha kita sa kasalanan. Mismo ang Diyos, giukas niya ang iyang pagka-Diyos. Nanaog diri sa kalibutan, mga minamahal, gianak dito sa pasungan, mga minamahal, nag-antos para malukat kita sa ato mga sala. Ingon ana ang iyang pagpaubos sa iyang kaugalingon para makabatong kita kaluwasan, pinangga kita sa Ginoo. Palapakan nato ang Diyos, mga minamahal. Busa wala tayo maibalo sa Ginoo, mga minamahal. Ipaubusab nato ang atong kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. Kay una nagpaubos ang atong Ginoo sa iyang kaugalingon para malukat kita. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ibayo ang kamot sa atong mga minahal mga bisita. Ilito kining mga pag-ampo. Sabat ka mo, Ginoong Yesus. Salamat, Ginoo, sa imong pagtawag ka nako. Salamat, Ginoo, sa imong pagpili ka nako. Ani ako karon uban sa pagpaubos sa akong kaugalingon. Ginadawat ko ikaw, akong manluluwas, Ginoo, Dios ug hari sa akong kinabuhi. Ginoong Yesus, pasaylo ako sa akong sala. Ginadawat ko ikaw, akong manluluwas. Imon mo kong tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Akong gidawat. Amen. Magampo kami para ninyo. Langit ng Amaan, salamat po, Diyos, sa mga kalag niya karon. Nagpaubos sa imo sa ilang kaugalingon, o Diyos. Mito, umidawat kanimo, Ginoo. Pasaylo sila, Ginoo, sa ilang mga pagkukulang, sa ilang mga kalapasan na nabuhat kasalanan, Ginoo. Ning oras sa Ginoo, sumala sa imong pulong, o Diyos. Ang tanang madawat kanimo, tagahang gagahong mahimong anak mo, o Diyos. Magapanunod sa imong gingharian, panalanginan sila, o Diyos. Sa tanang butang, financial, material, labi na sa spiritual. Sa ngalan ni Ginoong Yesus, I pray. Amen. Praise the Lord. Daligo ng Diyos. Magampo kitang tanan sa atong mga panginanglan, mga minamalibayo ng atong mga kamot maigsoon. Ipahibalo sa Diyos ang inyong panginanglan. Di tamalisang sa bisag unsang butang, ingon sa Biblia. Ipahibalo sa Diyos. Gusto sa Ginoo mo, sampit kita sa atong mga panginanglan. Magampo kita mga kaigsunan. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Langit nung Amahan, sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Sa unang pag-ampo sa among beloved pastor, Will Estrada Almeda, Ginoo, salamat ning oras, O Diyos. Salamat, Ginoo, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Niya kami, O Diyos, nagpaubos sa among kaugalingon, pasaylo kaming tanan. Ginoo, ikaw magatagbo sa panginanglan sa matag usa kanamo, O Diyos. Tagaan taas kinabuhi ang mga kaigsunan, ilayo sa mga sakit, balatian, sulbaro ng mga problema, panalanginan ng ilang trabaho, ilang negosyo, ang ilang mga pagkinabuhihan. Ikaw magapanalangin kanila sa mga pag-eskwela man, O God, dahil sa ilang mahal sa kinabuhi, ng trabaho dito sa gawa, sampingan sila, O Diyos. Luwas sa silang tanan, lupakip ang kanilang panimalay. Goptan kaming tanan sa among pagpangalagad, dugangi among pagtuo, dugangi among pahigugma kanimo, O Diyos. Tudluy kami sa pagpaubos sa among kaugalingon, naran makalahutay kami sa among pagsunod sa imong kababuton. Panalanginan ng bulaton, panalanginan kaming tanan ng among beloved pastor, beloved children, sa ngalan ni Ginoong Yesus. Ipandong kamot sa inyong ulo, mga minamahal, ang pikas sa parte sa inyong lawas. Ipandong untong kamot sa inyong ulo. Ang pikas sa parte sa inyong lawas, o badlungan nato mga sakit. Sige, hallelujah! Langit nung Amahan, ning oras sa Ginoo sa among pag-una pag-ampo sa among beloved pastor. Among gigamit ang imong halangdong ngalan, among gibadlong ang tanang buhat sa kaway. In the mighty name of Jesus, I bind the power of darkness, sickness. I command you to cast out in the name of Jesus. Demoy na mga sakit, balatian, pahawa sa ngalan ni Ginoong Yesus. Mga problema, pagduwa-duwa, cast out in the name of Jesus. Mga sakit, balatian, pahawa, problema, cast
cast out bisyo, kaluyaon pahawa sa ngalan ng Ginoong Yesus. In Jesus' name, be blessed and be healed. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palapakan nato ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Magapaninto kitang tanan, mga minamahal. Agi pagpasalamat sa Dios. Mga bisita, baguhan. Dunay kayuan, ihatag sa Ginoo. Dunay hinay-hinay, dunay instant. Amen. Sa inyong pagpadayon, mga minamahal, panalanginan kamo sa Dios. Ayuan ang iyong mga sakit. Amen. So, sige, manindog kitang tanan, muluksot at tulo ka beses, singit kitang makusog, hallelujah, praise the Lord. Dungan ta, sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. At tayo pidada ko na sa ating announcement. Atong panimbahon diri matag Domingo sama karon alas 10 hangtod sa alas 3 sa hapon. Miyerkules alas 5 hangtod sa alas 9 sa gabi. Ang atong Domingong Biyernes, atong Domingong panimbahon sa Biyernes sa panimbahon alas 6 hangtod sa alas 12 sa gabi. Daligon ng Dios. Magkuha na ta kadaling special offering Mike Zone para sa atong church construction. Padayon pa natong gitrabaho ang atong simbahan. Amen. So magamputan lang itong amahan sa ngalan mo Ginoong Yesus. Panalanginan ang mga kaigsuonan sa ilang pagtabang sa imong bulhaton o Dios. Ibalik kanila mga kapilo-pilo kanila sa ilang mga kinabuhi sa ngalan ni Ginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Daligon ng Dios, akong usbo ng atong announcement, mga minahal, mandat atong panimbawon Domingo, alas 10 hangtod sa alas 3 sa hapon, Miyerkules 5 to 9, Friday 6 to 12. Yan po ang ating schedule of services. Purihin nating mahal na Panginoon. At kung wala na po tayo ibang announcement, mga minamahal, namila may gamay, pahibalo, maigsoon, ang anak sa atong among kaubang magbubuhat, Brother Jojet Kiano, si Brother Ion, gikuha sa Ginoo, maigsoon. So ang iyang haya na karon dito sa may Mount View, maigsoon. Uga ilubong siya karong Lunes, mga minamahal. Kung dano mo ba igayon makahapit dito, mahapit mo maigsoon para atong maduaw sila. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Panalangin ang kita sa atong Ginoo. Magampo kita sa atong closing prayer, mamarog kitang tanan. Atong yatang gayon sa atong beloved Brother Larry Delbo. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Lord Richard Barandelo Miranda. Mga naman, makaisa po tayo manalangin sa ating paggabayan tayo pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dakilang magpala po ng mga Diyos, mga sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus, labis-labis po ang magpagtawso po. Salamat, mahal Panginoon, sa tagumpayan, magawain sa araw na ito, mahal Panginoon, sa paglangis mo, mahal Panginoon, mula sa umaga hanggang sa oras na ito, mahal Panginoon. Maraming sa paglangis mo, malamat sa paglangis mo, mahal Panginoon, sa lawitin, mahal Panginoon, sa ipulsong, sulumsong, awitin, mahal Panginoon, sa mga buhay na patutuho ng mga kapatirang, mahal Panginoon, amin napakinggan, mahal Panginoon, maging sa lawitin mga choir, mahal Panginoon, hallelujah, sa pagpaliwanag, sa pagpatunog, sa mga kapatid ng tapat na nabibigay sa pagpatunog, na ito ginagamit sa paglagawain. Maraming salamat din po, mahal Panginoon, sa iyong matamis sa presensya na patuloy binuhusom sa gilgita, patuloy binamo sa amin, pag-ibig, mahal Panginoon. Maraming salamat po, lalong higit ang pasalamatan ang iyong banal na salita, mahal Panginoon, na dinala po sa aming mga aral sa hapong ito, mahal Panginoon, ibig sabihin kain sa mong kulungan at nabibigay sa aming kalakasan sa paglingkod namin sa iyo, mahal Panginoon. Sa hapong ito, kami po yung nagkaisa manalangin po sa iyo, mahal Panginoon. Sa udalangin po parang aming ginagalang, mahal Pastor Willis Rada, alabina, sa aming temporary paghiwalay ang bawat sa amin, mahal Panginoon. Ngunit nagiling pag-ibig at presensya ay sumasa amin. Samahan mo kami, mahal Panginoon, sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, mula sa pangabata hanggang sa panitang. Ingatan mo, mahal Panginoon, sa pagtawid, sa mga daanan, sa pagsakay ng mga sasakyan, sa mga kapatiran, mahal Panginoon, maniho sa sakyan, malapag. Ingatan mo buhat sa aming makarting po kami sa aming kanyang kagadanan na ligtas po, mahal Panginoon, sa araw, mahal Panginoon, ng Miyerkules, ibalik mo bawat sa amin upang aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang isa mo dalangin sa matamis sa kapahingan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. God bless po. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see
sapat.